Hello po. Magbigay nga ako ng additional komento ukol dito sa sinabi ni former Senator Sonny Trillanes na pag hindi maalis sa pwesto o ma-impeach siyang Vice President, malaki ang possibility na hindi matatapos ang termino ng ating Pangulo. Ako ay sang-ayon dyan. Sabi ko nga, during election, talagang hindi natin ibinoto yung dalawang yan. Pagkatapos ang suspicion ko, sa katagalan, hindi rin manatili yung kanilang unity. So, naging tama nga yung inaasahan natin. Kasi sa tingin ko talaga noon, then gusto lang ng mga Duterte na maging Vice President itong si Sara Duterte, bagamat gusto nilang talagang maging presidente. Dahil alam nila pag siya ay mag-file ng candidacy as president, at then mag-file din ng candidacy as president si Bongbong Marcos, malamang talo sila kay Lini. So yan ang nakikita ko noon. Kaya yon, nagsama yung dalawa sa yung sinasabi nilang unity team. Ngunit hindi nga nagtagal, so nawala yung unity. Okay. Ngayon bakit nasabi natin na agree tayo doon kay Trillanes? Kasi ito kung hindi susuportahan ng ating presidente yung impeachment case laban diyan sa Vice President, as if kinokondon niya yung mga graft and corruption na nagawa ng ating Vice President. Sa tingin ko talagang maliwanag na grabe yung pagnanakaw diyan sa office of the Vice President during the time of BP under the administration of Sara Duterte sa office of the Vice President. So grabe talaga. Tingnan na lang yung confidential at saka confidential funds during noong 2022. So maliwanag na yan. Sana maintindihan ng ating mga kapwa Pilipino na hindi pa mumulitika yon. Maliwanag talaga na ibinulsa yung 125 million. Okay? Tingnan mo, napakarami pang dapat gawin ang government para matulungan ang maraming mga mahirap, maraming mga lugar, etc. Yet 125 million as if ninakaw lang na ganyan lang. I-analyze ninyo, hindi yan politicking. Maliwanag. Okay, so going back, kung hindi suportahan ng ating presidente yung impeachment case laban sa Vice President, as if kinukondon niya o para bang okay lang sa kanya yung pagnanakaw ng Vice President. Okay. Then another reason is that sa pagkatao ng mga Duterte, hindi titigil yan. Diri-diritso na yung mga maisog rally, yung IDSA rally, yung
yung mga drama-drama, yung mga ginagawang rason like bangag, yung pag-drugs, etc. etc. So, yan, marami na. Bagamat luckily, hindi pa rin bumagsak ang government. So, nagpapatunay lang yan na talagang hindi titigil ang mga Duterte hanggang maagaw nila yung kapangyarihan. So, yan ang nakikita ko. Hindi sila titigil sa klase ng kanilang pagkatao, sa klase ng kanilang pamumulitika, sa klase ng kanilang pamumuno. Hindi sila titigil. Pagkatapos, one more thing, sa dami ng mga nakita natin na nakulimbat, kung hindi, palagay ko, lahat naman na narinig natin, nabasa natin ay hindi totoo. Ngunit sa dami niyan, marami pa rin yung nakulimbat nila. So, pwede nilang gagamitin yan para ma-destabilize itong government natin, para maalis sa pwesto itong ating presidente. It's very possible. Pagkatapos, siyempre, kahit na yung salary increase ng mga militar at mga pulis ay hindi naman talaga galing yan sa bulsa ng ating presidente. Ngunit siguro may mga militar at saka mga pulis din na papanig kay Duterte. Bagamat hindi siguro marami dahil nga yung salary increase actually ay galing naman sa government yan, hindi sa bulsa ng former president. So, at least it's a factor na maka-destabilize din ng ating government. Kaya kung ako ang presidente, i-retract ko yung statement ko kasi nandyan na yung quarrel ng mga Duterte versus Marcos. So tatayo na ako, nalalabanan sila. Ang dami ng sinasabi sa presidente, ngunit wala pa rin ginagawa yung presidente. Hindi naman dapat na ganon, ano ba yung theory hinggil sa good leadership? Yung kandoon, yung dapat talagang very strong yung decision, then talagang face squarely the enemy. Ganun lang yan, harapin mo. Ang isang good leader ay hindi lang compassionate leader, kundi dapat din tatayo siya sa ground kung saan dapat siya tatayo. So muli, thank you, sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube.